Good day mga kuys. So i-share ko lang yung knowledge na or i-discuss ko yung knowledge na na-acquire ko about sa camshaft para magkaroon din kayo ng ideya kung worth it ba bumili ng camshaft or siguro may ibang uunahin na lang muna, ganun. Kasi katulad ko, hindi ko kayang mag-upgrade na sabay-sabay, kaya pa isa-isa lang. So sa advantage ng camshaft, pwedeng ma-increase yung top speed mo pati yung acceleration, pero depende kasi yan sa profile ng camshaft. May mga camshaft kasi na long duration, short duration, di na natin yung itatackle. So para lang dito, tulad sa akin, sa mga Sniper 150 users, kadalasan na mga camshaft nito na aftermarket is mga long duration. Sa mga long duration kasi is for acceleration, pero syempre meron din naman yung lift. So ang stock na lift ng camshaft ng Sniper 150 is 5.2. Nasukat ko nung nakaraan. So wala akong documentation nun, wala tayong picture. So ang nabili ko nga palang camshaft par dito is yung 5.8 na pitch bike. Second hand ko lang nabili sa classmate ko, si Road 7 Motovlog. So after testing, nakita ko agad yung diferensya. Nag-increase yung top speed. Kung dati all stock ECU lang, 145 lang yung kaya. So after ko makabit, nakakapag ako 156 to 158. Tsamba-tsamba na lang yung 158 pero 156 yung recent na top speed natin. Oops. Wait lang ha. So sa top speed na 158, 156, hindi ko siya masagad kasi isang factor is kulang sa daan. Tapos isa pa, wala pa akong, meron naman akong valve spring na nabili pero di ko pa nakabit. Kaya yung engine natin wala pang valve spring, di ko kayang i-risk na pasabugin yung makina. Di ko kayang i-risk baka sumabog yung makina kasi walang valve spring. So ECU lang at saka camshaft. So 158. So siguro mga kilometer plus lang yung takbo. Yung sa mga recent video ko sa almost 1, doon ko lang na-run yung 158 na top speed, 157. So ano pa ba? So ang disadvantage nga pala is kapag naka-stock ECU ka or plug and play, meron siyang, ano bang tawag dun? Boost lag. Yung biglang ganun, biglang nanghihila. So sa case ng pitch bike 5.8 camshaft is nag-activate yung power niya sa 7,000 RPM. So mula sa idle hanggang sa 6.5 k RPM, malamya siya. Minsan parang nag-lose power siya. Kaya pagkaabot ng 7,000 tsaka lang bumibira, yung tinatawag na boost lag. So sa case ko, since programmable ECU yung gamit ko, na-tune ko na siya, so wala na siyang lag.
kung balak nyo mag camshaft, I prefer na dapat meron kayong ECU. Limot ako lang po. Ay, wala. Punta tayo sa kabila. Kung mas prefer ko mag-gums kung mayroon kayong programmable ECU, kasi mas maganda kung walang lag yung motor mo. Kung plug and play na ECU naman, kagaya ng mga MVR1, Modify, Power Max, okay naman siya. Pero yun nga, merong lag. Kasi kapag stock talaga, maglilin lalo. Kasi lalaki na yung buga na, lalaki na yung higop ng ano, lalaki yung higop ng gasolina at hangin. So puro hangin ka na lang yung nahihigop mo kasi limited lang yung gasolina na nabubuga. So di naman maganda yun. Kaya prefer ko talaga na mag-ECU muna bago mag-cams. So worth it ba yung camshaft? Kung may magtatanong na worth it ba yung camshaft, syempre naman, as long as plug and play, hindi siya hassle, hindi kayo mapapagastos. So sa Sniper 150, so base sa mga nababasa ko, max na daw yung 5.8 na camshaft para plug and play. So ilang lift yun? Plus 4, plus 6 mm, 0.6 mm, 0.6 mm, kasi 5.2 lang yung ano. Malaking bagay na yun. Saka isang din pala yung cam dial or yung pagkakabit ng adjustable timing gear. So pwede naman kayong mauna muna sa mag plug and play ng camshaft nang walang timing gear. So hindi naman yun necessary. Actually ginagamit lang yun kung may desired talaga na ano, na takbo, for example pang waswas or pang drag race, mag-a-advance at mag-delay ka ng timing. Kasi yung profile ng cam, yun yung nagbibigay ng takbo, ng overall takbo ng motor mo, I mean performance. So ano pa ba? About sa camshaft, lang naman siguro. Saan ba tayo pwede mag-park? So ayun na nga mga kuys, when it comes to the pros and cons. So advantage niya, increase top speed and acceleration as long as na toleratable siya sa stock na specs or yung maximum na lift na kaya ng engine. So sa disadvantage naman, so yun nga, as long as good siya sa stock, plug and play siya, wala naman siguro.
pero lang kung naka-stuck ECU ka or you're not able to adjust the AFR nya. So ayun na nga mga boys, sana may natutunan kayo sa video. So siguro for sooner or later baka babalakin yung mag-upgrade. So di na kayo basta na bibili na lang ng mga pyesa na pwede na namang wala. Kasi may mga upgrades talaga na akala natin na idagdag power or may dadagdag sa performance, pero kung mayroon man konting-konti lang na halos di mo maramdaman. So galing na ako dyan. So kaya mag-upload ako soon ng mga video na mga bagay na mga nabili ko or na magbibigay ako ng mga review para naman meron kayong idea katulad ng mga sa video na to. So sa case ng camshaft, worth it talaga siyang bilhin. Mararamdaman mo talaga ang performance, di gaya ng ibang mga bagay. Halimbawa na lang for Sniper 150 total body at ignition coil, almost walang silbi. Kung nagtitipid ka, wag mong uunahing bilhin yun kasi masasayang na yung pera mo. Ayo, palit ako guys ya, isa lang. Palit na guys. Ice 20. And so yun lang mga boys, sana may natutunan kayong idea sa mga sinasabi ko. Thank you for watching this video. Sana ma-share nyo, ma-like at ma-subscribe yung channel ko for future uploads, para naman ganahan tayong mag-upload, mag-edit edit ang putya. Kasi di naman pala talaga biro mag-edit, mag-video. Akala ko madali lang. So thank you for watching.